Lord Jesus, thank you for forgiving all my sin. Thank you, Lord Jesus, for your love, dying on the cross. Lord Jesus, be my Lord, be my Savior, and be my Master. Thank you, Lord Jesus. Holy Spirit, thank you for your fellowship right now. Because you are the God who create light and bring peace. You are the God who established everything, Lord God. Protect every one of us. Make your face smile upon every one of us. Bless every one of us and keep us. May you lift up your countenance and give everyone your shalom. Please seal our prayer. The glory, honor, praises, power belongs to you before all time, now and forever. In Jesus' wonderful name, amen and amen. Praise the Lord. Tayo'y makinig sa drama ni Jimbo at Sheena. Pag-usapan ang problema ng pamilya. Pwedeng magjowa, pwedeng mag-asawa. Malungkot, masaya, halika dito ka. Tatamayan ka namin, sabihin mo sa'min. Kami na ang bahala, pag-usapan yan natin. Masusolusyonan natin problema mo. Kaya sabihin mo sa amin ang lahat, ano ang dapat mo. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag sabihin radyo, sabihin mo. Energy! Pangga, oras natin. Oy, 4:28 na. Kamusta naman ang mga pangga natin? Nakapag-merienda na. Oy, sana all, no? Dala din ang mga pangga po natin dyan sa may terminal daw. At yung mga papadriver natin na talaga namang nako. Mamaya ko na babatiin ito, ha? Boss Ayi. Oo, mamaya na, ha. Lalo na yung mga nandyan sa ano daw, nasa PSACC. Ayan, hello po sa inyo. At may binababa kayo? Ano binababa? Babae na naman yan. Boss Ayi talaga. Container pala. Sorry naman. At pakishoutout na rin po yung mga checker daw ng PSACC. Ayan, ano pang meaning yan? Oo, ha? Magandang hapon din kay Ate Fema at Baby Rodriguez. O mga pangga, pwede nang itumawag sa ating hotline number sa ating sa ating programang Believable Stories. Ikaw, Believable ang bida dito. At kwentuhan mo naman kami kung ano bang storya na talagang mapapa-believe kami dyan. Believable. Sa ating hotline number 872-12429, sa globe number 700-17949. O pangga, kung wala ka naman dyan load, at pwede ka namang mag-message naman. Meron ka naman Facebook dyan, may messenger ka. I-PM mo kami sa Energy FM 106.7. Okay? At abangan natin yan, abangan natin. At meron tayong mga sockmate tip dyan para asikasuhin ka. Asikasuhin, painumin muna ng kape. Ay, pati mo kami dito, si Camsi, si Madam Dencent, at si Jamie. Hi, Jamie! O, sino na naman kaya ang bibida ngayong araw ng Martes, no? Sana tawagan nyo ako mga pangga. At matumal ang booking daw dyan sa Commonwealth. O, kamusta naman dyan, Kuya Melvin? Ano ba to? Grab ka ba? Or mga MC Taxi? Yung mga MC Taxi natin dyan, ha? Mag-ingat kayo at maulan na naman. Diba? Ingatan nyo yung helmet nyo, nakakaya doon sa mga pasahero. Nangangamoy minsan kamote. Diba? O anyways, at alamin natin kung meron tayong nasa linya sa ating globe number, pwede kayo tumawag 700-17949. Okay? Andiyan ba sa atin si Good News Girl? Ano ba? Meron na? Okay, so sige, ano na natin. Nasa linya. Bilis ha. Hello po, magandang hapon. Magandang hapon po.
Kamusta? Ano pong pangalan nila at taga saan po sila? My name is RFCDC from San Jose del Monte, Bulacan. ABCD. Paki-spell naman yung pangalan mo. ABCDE. Sabi ko na nga ba, hindi nga totoo pangalan mo yan. Ano ba yan? Bakit yan ang pinangalan sa'yo ng magulang mo? Hindi ko alam eh. Feeling ko educator yung dati ko. Malamang, mahilig ka sa alphabet, no? Feeling ko talaga. Teacher yung nagpangalan sa akin. Okay. So, ibig sabihin kapag pinangalan sa'yo, matalino ka. Hindi ko sinabi. Feeling ko din talaga yun. Tarot lang. Feeling ko lang din. Parang feeling ko matalino ka. Ang ganda na, alam mo, nakakamiss yung pangalan mo. ABCEDE, no? Kung tinanggal lang natin yung E dun sa gitna, ABCD talaga, no? E, no? Ang galing, yes, no? po. Yan talaga. So, ibig sabihin, pagdating sa tawag nito, kapag kumuha ka ng NBI, hindi ka mahihit. Matik! Never ako nagkaroon ng hit sa NBI. Di ba? Sa 28 years kong nabubuhay sa mundo, wala akong hit sa NBI. Talaga? Hindi kasi naman, posible naman, di ba, na may gumaya pa ng pangalan mo. Pwedeng balikta rin, no? Ginawang EDE, CBA, ganun. Pero paano na babanggitin yun? Pero nga, di ba, ang hirap? Pero ang cute. Ano bang pinagkakabala mo sa buhay, ABCD? Working po ako sa isang application, live streaming application. Dito sa Pilipinas and all over the world. Kung gusto lang po ng iba na gustong mag-live doon, pwede naman po, chat na lang ako. Nag-promote ka, ha? Baka ibang live yan, ha? Baka naging live show. Charot lang. But anyway, sige, ABCD, eto syempre, ngayong araw ng Martes, eto naman yung programang Believable Stories, no? So, ikaw ba ay may ikukwento sa aking believable story ng buhay mo? Meron syempre. Ayan, meron akong gustong ikwento din. Sige, gusto ko yan. Sige, kwentuhan mo ako. Sige, go. And I just want, ba't ka nag-i-English? Ba't nag-i-English yan? Sige. Okay, go. Feeling ko ang isang unbelievable story ko is na send ko yung kapatid ko sa school bago ko na pagtapos yung sarili ko. Yan. Sorry, paulit niya. Sorry. Medyo hindi ko narinig. Matanda na sorry ha. Napagtapos ko yung aking kapatid, yung sumunod sa akin bago ko napagtapos yung sarili ko. Bakit? Ano bang nangyari sa noon? Nung ikaw pinag-aaral tayo mabuti pero tayo nag-aaral ng mabuti. So hindi ko alam talaga kung matalino. Hindi, pero teka, ikaw ay pinag-aaral ng parents mo. So teka, nakapagtapos ka ng elementary? Nakapagtapos ako ng college. Pero hindi ko natapos. Yung nag-stop ka, anong year ka ba niyan? Nasa elementary day? Anong elementary ka ba? College na ako noon, fourth year college. Graduating na. So, nag-stop ka doon? Graduating ako noon. Okay, go. Sige. Syempre, na-enjoy ko yung pag-gig ko, pagkanta-kanta ko dyan, kung saan-saan. Tapos, nakalimutan ko na nag-aaral pala ako. Pag-gig? Bakit? Anong gig mo ba noon? Freelance singer kasi ako, Pangga. Sa mga bar, ganyan. So, sa bar, sa kasal, ganyan. Syempre, kumikita na tayo ng pera. So, medyo nasilaw ako dun sa idea na nagkakapera naman na ako, ba't pa ako mag-aaral? So, ayun, hindi ako nagtapos ng pag-aaral. Way back 2017 yun, sabi ko sa nanay ko, sa tatay ko, maayo ko na mag-aaral kasi gusto ko na lang tumulong. So, punta ako ng Manila, nag-call center ako for 5 years. Pero during my time as a call center, pinag-aaral ko rin yung kapatid ko na. And then, doon ko napagtanto na sobrang importante pala na matapos ko yung pag-aaral ko. Kasi hindi ko naman sa dinadown ko ang ibang mga work. Pero ang hirap kasi, maghanap ng trabaho pag wala kang degree. Pag nasa Pilipinas ka. Correct. So, nung napag-graduate ko yung kapatid ko, decided to go back. Doon ko naman pinag-aaral yung sarili ko. So kumbaga fourth year college ka na nung tinuloy mo na ulit, no? Tama? Yes po. So, kamusta naman yung kapatid mo? Nag-aral ba ng mabuti? Nag-aaral naman ng mabuting kapatid ko. Actually, nasa Karami na siya ngayon. So napagtapos mo siya? Napagtapos siya, oo. And yun naman yung isa sa mga gusto ko masasabi ko na achievement ko sa buhay. Kasi despite of the poverty sa paghirap ng buhay namin,
dalawa kami ng kapatid kong nakapagtapos ng kolehiyo. Sa tingin mo, no? Ito may tanong ako sa ABCD, no? Sa tingin mo, bakit, di ba pinag-aaral naman tayo ng magulang natin. Karamihan sa atin, no, kapag nakatikim ng, nag-sideline ka na habang nag-aaral ka, nagtatrabaho, hindi nila pinagpatuloy, gusto na lang nila magtrabaho para kumita. At tinatamad na sila mag-aaral. Bakit? Feeling kasi hindi pa nila na, based sa experience ko, feeling kasi ng iba, doon din yung patungo nag-aaral ka para magtrabaho. So, for someone na nakatikim na ng sahod, pagsahod na, kahit sino naman, mas gusto nilang kumita para sa pamilya. Especially mga family-oriented people. So, mas gusto na lang tumulong sa pamilya kasi pag nag-aaral ka, dami mong kailangan gastusin. Gagastos ka ng tuition fees, ng baon, marami pang kailangan sakripisyo. So, the idea na kumikita ka na ng pera, talagang doon papasok yung pag-iisip mo kung itutuloy mo ba yung pag-aaral mo o hindi. Kasi minsan kasi 'di ba ang parents natin, 'di ba, kumbaga sila gagawin nila lahat, kapit sa patalim para makapag-aral tayo, makapagtapos. Never ba silang nagalit sa'yo dahil sinabi sa'yo na ba't kayo hihinto? May pinag-aaral kita, porket kumikita ka. Never ka bang pinagsabihan ng mga parents mo? Yung mother ko noon, gusto niya ituloy ko yung pag-aaral ko kasi kaya naman lang pag-aralin, pero si papa ko talaga, siya talaga yung parang ayaw mo, sige, wag na, tuloy magtrabaho ka na lang kung anong gusto mo. So medyo ang gusto kasi ng father ko, gusto niyang makagraduate kami kasi hindi daw nila nadaanan. Hindi sila graduate. Si papa, si mama, hindi sila nakagraduate ng college. Kaya alam mo yung sasabi nila, ito na lang yung may papamana namin sa'yo, diba, tapos hindi mo patatapusin. Totoo, ganyan naman ang mga magulang, di ba? Sabi nila na ang parents natin, di nakapagtapos, kumbaga, nasa sa inyo na lang, di ba? Kayo na lang yung pag-asa namin para kayo ay makapagtapos, kaso minto, di ba? So, nagtampo ang parents mo, no? Opo. Nagtampo talaga yung papa ko noon to the point na hindi na niya ako nakausap. Pero, alam mo naman ang mga magulang, madali lang silang suyuin. Pera lang talaga, bigyan mo lang pera ba? Okay na siya. Totoo nga. Pero ABCD, ano yung lesson dito behind your story? Education is always the key to success. Yun. Sobrang importante ng edukasyon. So sa mga panggaan na nakikinig ng programa to, sana po kung pinag-aaral kayo ng mga kapatid nyo or ng mga magulang nyo, mag-aaral kayo ng mabuti kasi sobrang importante na magkaroon kayo ng degree. Kasi yan lang yung may pagmamalaki nyo. Tama. Lalo na kasi ngayon, 'di ba? Napaka kumbaga in demand ng social media 'Di ba? Yung iba kasi pag nakatikim na ng lalo na yung mga Gen Z natin nakatikim na ng kumikita ng perang malaki. Kahit na nag-aaral, nag-stop sila no? Kasi ipo-focus lang din sa pagtatrabaho, pero iba pa rin talaga yung edukasyon, no? Na makapagtapos tayo Iba pa rin, iba yung fulfillment kapag nagkaroon ka ng diploma. Iba yung fulfillment pag nasabit yung picture mo sa may dingding nyo, di ba? Tapos may toga ka. Ako, hindi ako nahihiya kahit wala akong honor, pero I mean, yung natapos mo no sa loob ng 4 na taon itong kolehiyo mo, isang malaking karangalan yan at pagmamalaki ka ng magulang mo na kahit na kumbaga habang buhay na makikita mo na nandun na sa nakapaskil dyan sa loob ng bahay ninyo yung diploma mo naka-frame, di ba? Iba din kasi pangga yung magiging tingin sa'yo ng ibang tao pag alam nilang edukado. At saka doon papasok talaga yung respeto. Yung re-respetuhin ka, ang taas ng tingin sa'yo. Di ba? Kaya yun sana... yung isa sa pinaka masasabi ko na fulfillment ko sa buhay, yung nagkaroon ako ng diploma, ng degree. At saka yung sakripisyo na ginawa mo rin kasi, ABCD, di ba? Na mas inuuna mo yung kapatid mo. Although, nandun naman din yung care mo sa family mo at lalo na sa kapatid mo na mas inuuna mo sila makatapos. Then, at least, di ba, nakapagtapos sila, ikaw naman, tinapos mo rin yung kurso mo. Maganda rin yun. Di ba? Nakaka-proud. Totoo lang, isa sa mga dahilan kung ba't ako nag-aral din ulit or ba't ko tinapos yung pag-aaral ko kasi
Yun dahil sa kapatid ko. So after niyang graduate, after niyang makapasa ng board, pumasok na talaga siya agad nagpulis na talaga siya. Tapos alam mo naman sa mga sa mga training centers, kapag gagraduate na sila or magiging ganap na pulis na sila, meron yung mga umuuwing, may mga pictures silang ipapadala pa uwi na pwede mong isabit. So sabi ko sa sarili ko noon, bakit hindi pwedeng kasama din ako sa mga picture sa dingding namin. So siya yung naging dahilan din kung ba't ko pinagpatuloy yung pag-aaral. Kahit mahirap kasi 2 taon ko ding ginugol yun. Kasi mahirap yung kurso ko, mahirap talaga siya. Grabe, no? So iba yung pakiramdam, no? Ngayon, no? Iba. Nakatulong ka, nakapagtapos ka rin. Anong kasabihan mo sa buhay ngayon, Absi D? Wala akong kasabihan sa buhay pero meron akong mantra. Yan. Sige, anong mantra mo? Mantra ko sa buhay is carpe diem or always live at the moment. Live the moment, as they say. Dapat kung lagi mong iniisip yung ngayon, sabi nga nila, dapat isipin mo yung kinabukasan. Hindi kasi natin alam kung anong mangyayari kinabukasan. So, mas maganda na dapat yung iniisip mo yung present. Yung ngayon. Always live the moment. Galing. Kaya kung may crush ka, sabihin mo na ngayon. Wag mo na yun. Pinag-uusapan natin education eh. Napunta tayo sa love life eh. Walang ganon. Pasensya na. Mali. Pero Absi D, maraming salamat sa pag-share mo ng iyong storya dito. Lalo na rin. Salamat din po kasi nakatawag ako. Okay. Nakakatuwa rin kasi tatamaan din dito yung mga pakinig sa atin, yung mga Gen Z ngayon, no? Yung mga nandiyan sa Facebook Live at nakikinig Actually, sa radio. kahit hindi Gen Z, yung mga millennials natin na hindi na nila natapos yung pag-aaral. Although, ito rin, dagdag ko na rin to, Absi D. Sa mga ibang senior, tinapos pa yung pag-aaral eh. Yes, kaya totoo nga sabi nila, yan. habang buhay ka pa, hindi pa nagtatapos ang edukasyon para sa iyo, pwede ka pang mag-aral. Di ba? Mag-aaral sila, lalo na yung mga kaya naman nila pag-aralin yung sarili nila. Kung di kayo pag-aaral, iba pag-aralin niyo yung sarili niyo, kaya niyo pag-aralin yung sarili niyo. Hindi yung bili ng iPhone 17 Pro Max, sasabihin fully paid, hindi naman tapos. Tapos ko... Ay, sorry. Uy! Sorry. Yun lang naman. May papati ka, Absi D, bati mo na yung mga tropa pips natin dyan. Binabati ko po yung mga tropa pips dyan sa Universal Incorporated Santo Del Monte, Bulacan. Yung aking family sa San Manuel Isabela, mga Ilocanos dyan, hello po, nimbag na malam. And of course, yung mga nasa Tala TV, yung mga friends ko from Tala TV, si Ate Jamie, si Madam Damin, yung mga friends ko dyan, sino pa ba? Si Cabsi, si LD, all of them, So yun na lang. Maraming salamat, Absi D, at mabuhay ka. Talagang tularan ka dapat ng ibang mga panggaling natin. Salamat, Absi D. Thank you, mabuhay ka. Thank you po. Iba, no? Ikaw, bilang, Jency ka ba? Good news girl? Ay. Ano gumagano ka? Gano ka? Hindi. Kasi Jency ako. Ka ba? Jency ka, diba? Gen Z ako. Ano masasabi mo dun sa istorya ng... Naniniwala ako kay Kuya Absi D. Naniniwala ako sa kanya, always live with the moment talaga. Kasi, ako kasi, dati, lagi akong nangangamba sa future. Tapos, para may napagtanto ako na sobrang nahihirapan ako sa present, na lagi ko kasing iniisip yung future ko. Although, tama rin naman na isipin mo rin naman yung magiging future mo. Pero that time, parang nahihirapan ako. Parang bakit pinapahirapan ko yung sarili ko sa bagay na hindi pa naman nangyayari. Kumbaga parang nag-advance ka kagad. Totoo po. At yung iba, di ba, isipin mo agad, isipin ko for the future ng aking magiging pamilya. Oo, ganun. Asawa at anak ko. Mga ganyan, diba? Yung mga iniisip mo na kaagad yung mga ganung bagay na which is dapat nakastick ka dito sa present. Kasi hindi natin masasabi ang buhay. Totoo, diba? hindi talaga. Kaya maraming ako napansin na mayroong mga pangarap na hindi na, kumbaga, hindi na inabutan, hindi na nangyari. Hindi na nangyari kasi nga
yung mga nangyayari sa kanya, teka lang, may sakit pala, may ganyan, di ba? Totoo. Kumbaga, wala na eh. Hindi na nila magagawa yung bagay na yun kasi nakatuon na sila dun sa future. Pero yung present nila, imbes na inalagaan nila yung sarili nila, nag-focus muna sila sa sarili nila, hindi na nila nagawa kasi nga, masyado na silang nakatuon doon sa masyadong future advanced. nila. Yes, masyado na yung advance sa pag-iisip nila. At totoo naman na yung edukasyon naman talaga, napakahalaga yan. Importante yan. Sobrang importante yan. Kaya kayo mga hanggat may oras pa talaga na makapag-aral kayo, mag-aral kayo. Hanggat may pangpaaral pa yung magulang ninyo, mag-aral kayo. Huwag kayo magbubulakbol. Ako, DJ Jumbo, hindi ko po naranasan yung mga cutting-cutting talaga eh. Hindi ko po talaga naranasan yun. Kasi unang-unang papasok kasi sa isipan mo, yung kumbaga, yung mga tao nagpapaaral sa'yo, yung mga taong nagbibigay ng allowances sa'yo, ganon. Buti ko naisip mo yan, no? Ako talaga, bulak-bul ako dati. Grabe. Pero, hindi, totoo to, aminado na bulak-bul ako dati. Pero, alam mo yun, yung nasa utak ko noon, gusto ko talagang makapagtapos. Kasi minsan kasi nasa mga tropa-tropa ko doon sa eskwelahan, ang klase mo. Pero, kahit anong bulak-bul ko, tinapos ko pa rin. Kailan mo napagtanto na na kailangan ko na mag-ayos ng sarili, kailangan kong makatapos? Anong year ka nun? Napagtanto mo, na-realize mo? Fourth year, college na ako nun. College ka na. Oo. Pero Kasi nung nagbubulakbol ka, high school? Fourth year. Nung high school kasi okay. ako, hindi makabasag pingin. Kasi Good boy ka. Iba-iba kasi ng level tayo, di ba? Pag elementary, medyo wala ka pa walang kamuhang-muhang. Pagdating ng high school, medyo nangangapa ka lang, tahimik-tahimik ka pa. Totoo. Tapos nung college days ko na, yan na. Doon na pumasok. Oo, doon na. Muntik na nga ako hindi makagraduate ng fourth year ng college ko eh. Alam mo bakit? Bakit? Yung religion ko, hindi ko naipasa eh. Oo nga. Grabe ka naman. Alam mo bakit? Na lang yun na. Hindi, alam mo bakit? Bakit? Kasi, ang layo kasi, wait lang, sabihin ko ng school ko sa sa sentro escolar. Si iyo ako ha. Tapos, yung klase ng religion namin ay alas 6 ng umaga. Ay, apaka-aga. Oo, diba? Alas 7. Kung ibalik ko yung itanong sa'yo, good news girl, sa tingin mo ba papasa ka rin? Oo nga naman. Di ba ang hirap? Oo nga naman, mahirap nga naman talaga. Alam mo nangyari, alas 6, imagine from Marikina to Mindiola, wala pang LRT noon ha? Wala pa sa isip nila ginagawa yon o gawin yon. So, alam mo pag dumarating ako doon, Diyos ko, pag nakarating naman ako, kaso nagtatayo ni mga klase ko, thank you ma'am, see you tomorrow, kumatay tayo. Grabe, nagaganon pa kayo sa college nyo? Siyempre, ganun kami maglambing sa religion yun eh. Sa bagay, diba? oo. Kaya yun. So, akala ko it will ends with amen. Ay, hindi. Yung mahindasal. Iba naman kasi yung religion. Iba yung sa amin kasi eh. iba eh. So, parang hindi, lang. Yung sa subject, kasi may religion subject din kami noon nung college. Iba, tapos sa lagi inyo? it will ends with the prayer talaga. Sa amin kasi, baka siguro hindi ko lang naabutan that time. Kasi tapos na siguro magdasal sila. Pagdating nila, see you tomorrow, ma'am, gano'n. Gano'n kadali. So, alas 6 ng umaga. Pero hindi ako sumuko. Wow. Di ba? Pero hindi ka nag-repeat doon. No, eto nga na. Ito ko, kwento na naman. Alam mo na, dito nga ako nahihiya eh. Fourth year ako eh. Nag-repeat ako noon. Biri mo, nasa ko. Parang patapos na kami noon. Yung ko. Tapos minor lang yun. Oo, minor nga lang yun. Tinapos ko naman, nakaya naman. Wow, kaya, perfect. Kumbaga, lesson learned, no? Na kahit, di ba nagagamit natin ngayon yan? Yung sa trabaho. Ang pagpasok ng umaga ay isang magandang example sa pagiging empleyado. Ayan, Totoo yan. Alam mo na. Coming from you. Wait lang. Okay, sige. ako, nagbagong buhay na nga, nakita ko aga mo eh. Good news ka. Meron ka na segment dito sa Baklitas, di ba? Yes po. Promote ka na. Ayan, hello mga pangga! Magandang hapon po sa inyong lahat. At ako po ang inyong good news girl at tagapaghatid po ng magandang balita tuwing tanghalian po ng Tuesdays and Thursdays. Galing, ano? Ayan. So, 11:30 a.m. onwards po yan. So, extra po ako ng Tuesday Baklitas. and Thursday, no? Tuesday. Yes, Tuesdays and Thursdays po. Yan. Abangan nyo po ako, pangga, if may time po kayo. Tandaan nyo po yung mukha. Ayan, si good news girl, si Nicole. Siya po yung last week nagsabi na magkakaroon na tayo ng
Hanging amihan, may hanging, hanging amihan. Hanging amihan. Hindi na tayo ulanin. Yung panahon. So, ano to ngayon? Actually, DJ Jumbo, may nakita nga ako kaninang comment. Napanood niya ako yung time na nag-weather forecast ako that time. Tapos, sabi niya sa akin, good news, girl. Umuulan naman ngayon. Diba? Siyempre. Sa'yo lang nakikinig din kasi ako sabi ko, ay oo, ayos. Wow. So ang yabang ko ba nung pag-alas ba? Ayos, magmumotor ako. Hindi, baka more on LPA na lang sa Southern Luzon. Pero yun nga, sa Northern Luzon is talagang uulanin pa rin talaga. Pero ayun nga, ito, nagsisimula naman na yung hanging amihan sa atin. So mararamdaman na natin yan kahit maaraw, malamig pa rin yung panahon na yung mga hangin na nararamdaman natin. Hindi na ganun kainit mga pangga. Ang galing. Totoo. Diba? Anyways, maraming salamat sa good news, girl. Ayan, mga pangga. Maraming salamat, mga pangga. Maraming salamat, Tito Jumbo. Ang bumida ngayon ay ngayong araw ng Tuesday. Anong ibibigay mo? Isang tao na handang ibigay ang lahat sakripisyo para lang sa edukasyon. Iyon, ang galing mo doon, ha? So mga pangga, magbabalik po ako at para sa ating mga pabate, DJ Nix, ang dami. Good news girl pala. Wow. Ano na ako sa DJ Nix eh. Hello po. Good news girl, ha? At good news naman talaga yung nangyari sa atin. Totoo. At lalo na kay Absi na very believable and very good news yung kanyang mga Believable. Correct. Maraming salamat. At magbabalik po ako mga pangga. Ako po inyong Jimbo Lisis DJ na si Jimbo. At ako naman po ang inyong good news girl. At ito po ang programang Believable Stories. Believable. Ng same pero iba! We are number 106.7 Energy FM. Panggawag sabing radyo. Sabihin mo! Energy! Jimbo! I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye.